Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat kung nasan man kayo ngayon. Mga kabataan, lalong-lalo na sa mga OFWs na nasa abroad ngayon o kaya nagbabakasyon dito sa Pilipinas, kamusta na kayo? Okay pa kayo dyan o hindi na? No? Ang hirap na ng buhay, no? Grabe. Ang mahal ng mga bilihin. Pero anyway, ako si Lan po ng #WalkWithLan at ngayon titignan natin ng malalim yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ano yun? Wala ng pera ang Pilipinas. Oh, naku po, clickbait ba ito? O katotohanan na hinahanap ninyo? Huwag kayong aalis. Kasi dito, hindi tayo chismis lang. Facts, data, history, at critical na analysis. Intellectual pa rin, pero witty at relatable sa inyo na naghihirap para sa pamilya. Like and subscribe na para updated kayo sa tunay na laban ng bayan. Mga tol, ang 2026 national budget ang pinag-uusapan. House slash ang OVP budget ni VP Sara mula proposed 900 million plus pababa sa 733 million. Sabi niya, not surprised. Bakit? Kasi political ito. Pero ang tanong, bakit parang wala ng pera kapag para sa OVP pero meron para sa ibang bagay? Si Sara bilang dating mayor ng Davao, zero debt na iniwan niya sa lungsod ng Davao City. Napakalinis po ng lugar na yan, no? Napakaganda. Thriving economy, fact yan. Ngayon, ang national debt natin tumataas. Oo pero tanungin natin, sino ang namamahala? Alamin natin kung saan napupunta ang pera. Confidential funds? Hindi lang sa kanya yan issue Dapat lahat accountable. Parang yung text mo sa crush mo na busy daw, pero busy sa ibang tao. Ganyan ang feeling ng budget cuts. Okay, intellectual tayo dito Tingnan natin ang achievements ni VP Sara. Sa DepEd, push for better education access. OVP programs for youth at OFWs, scholarship, assistance, Davao under her, safe, progressive, walang utang. Ngayon, ang attacks, impeachment drama, budget cuts. Pero bakit kapag siya sobrang ingay? Pero kapag ibang issues like flood control projects o big ticket items, tahimik. Data from past admins, debt increase across terms, including previews. Pero ang punto ni Sara, accountability. Huwag gamitin ang pera ng bayan para sa politika. Parang group project, ikaw ang ginagawa lahat ng trabaho, tapos ikaw pa yung binabato ng blame kapag deadline. Sara is calling out the BS. Sa mga kabataan, bakit importante ito? Dahil feature nyo ito. Edukasyon, jobs, economy. Kapag korupsyon, kayo ang kawawa. Si Sara represents tapang at malasakit, hindi trapo style. Sa OFWs, kayo ang backbone ng economy with remittances. Dapat ang gobyerno efficient, hindi wasteful. Sara's stance, protektahan ang pera para sa serbisyo, hindi sa bulsa. Imagine niyo padala mo ng pera galing Saudi or Dubai, tapos dito pinamamahalaan ng maayos. Yan ang laban. Let's be critical. May inflation with peso, pero solusyon ba ang pag-cut sa opposition offices o distraction lang? Okay mga kaibigan, parang yung government budget, parang allowance mo. Kapag nauubos, sisisihin ang tindero, hindi ang overspending. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil, pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay mga kaibigan while thinking about these issues, practical tips para sa inyo. Bilihin ang best finds na trending. Para sa mga OFWs at students, wireless earbuds sa Shopee at Lazada, crystal clear calls home, portable power bank, never dead phone habang nag-aabang ng balita, anti-theft, sling bag sa Zalora, safe kayo sa commute. Korean skincare set, self-care para sa stress. Compression socks for long hauls, smart LED desk lamp para sa night study at work. Link sa description Support local creators while shopping smart. VP Sara is fighting for transparency. Tayo rin. Huwag tayong maniwala sa spin. Hanapin ang facts.
Comment down below. Ano sa tingin ninyo? Like, share, subscribe. Sama-sama nating ipaglaban ang bayan. This is not just politics. This is our future. Vice President Sara Duterte, tapang at malasakit. God bless the Philippines. Mga kaibigan. Pero wag muna kayo mag-click away ha, mga kabataan at OFWs. May bonus segment pa tayo dito. Higit pa sa balita kasi hindi lang salita ang kailangan, kundi aksyon at pag-unawa. Noong 2025 to 2026 budget hearings, ang OVP budget ni VP Sara ay binawasan ng mahigit 200 million pesos. Pero ang Office of the President at ilang attached agencies nananatiling malaki at tumaas pa. Tanong ni Sara, bakit ganito? Valid yan. Transparency ang hinihingi, hindi personal attack. Philippines debt to GDP ratio ay nasa 16% plus range. Remittances from OFWs ang malaking saver. Almost 40 billion pesos dollars pala annually kung yung napupuno sa gaps Kaya kapag sinasabi ni VP Sara na wala ng pera, hindi siya nagdrama-dramahan. She's pointing out misplaced priorities. Parang yung cellphone mo na lowbat, tapos ikaw pa yung sinisisi kasi naglalaro ka raw ng Mobile Legends. Ikaw yung nag-charge ng buong bahay. Ganyan ang feeling ng maraming Pilipino ngayon. Sa mga kabataan dyan na nasa TikTok at university, ang totoong woke ay yung aware sa pera ng bayan. Huwag maging echo chamber. Basahin ang actual budget documents. Pakinggan ang hearings. Si VP Sara represents yung tapang na kailangan natin laban sa mga trapo politics. Sa mga OFWs dyan, habang kayo nagtitiis sa init ng Middle East o lamig ng Europe, alam mo, ang difference ng init dito sa Pilipinas, may humid. Doon sa init doon, wala, hindi ka pa, kapag may init talaga, no? Pero ang solusyon doon, pupunta ka lang doon sa kwarto na may aircon, yun na yun. Dito, ang init nanggagaling sa lupa, tapos pawis na pawis, ang lagkit ng pawis, di ba? Doon, walang lagkit. Yun po. Okay? Hindi sa confidential funds na walang tamang accounting. Sara Duterte's record in Davao proves she can run things efficiently. Zero debt, high investor confidence. Yan ang modelo. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Exclusive contents, early access analysis, at direct Q&A with me. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Bago tayo magtapos, ito pa yung practical side na lagi kong sinasabi sa inyo. Habang iniisip nyo ang kinabukasan ng Pilipinas, alagaan din ang sarili nyo, ano yung mga yon? Siyempre, wireless earbuds para sa clear calls nyo sa pamilya. Portable power bank sa pangmatagalan. Anti-theft sling bag sa Salora para safe lagi. Korean skincare set sa Lazada para fresh kayo kahit stressed. Compression socks para sa mahabang biyahe. Smart LED desk lamp para sa night grinding nyo. Check the links in the description and pin comment. Shopee, Lazada, Zalora. Madali lang i-order kahit nasa abroad kayo. Final message. VP Sara is fighting. Tayo rin dapat. Comment down below kung anong gusto nyong pag-usapan next. Budget expose ba o economic tips for OFWs? Like, share, subscribe at i-on ang notification bell. Sama-sama nating ipaglaban ang isang mas matuwid, mas transparent na Pilipinas. This is Lan from the #WalkWithLan. Truth over politics. God bless you. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.